Kaunay naging privilege speech si Senador Bong Revilla kahapon tungkol sa pagkakadawit sa kanya sa pag-barrel scam. Baka pa natin ng political analyst na si Dr. Popoy De Vera. Good morning po, Dr. De Vera. Good morning naman, Igan, at sa Apo. lahat ng nakikinig sa'yo. Kung sa panig po ng palasyo, medyo dina-downplay nila itong mga revelasyon ni Senator Revilla. Sa inyo naman po, hindi ba biro o kaya meron bang halaga yung kanya mga naging pagbubulgar kahapon? Mahalaga ito, no? Alam mo, Igan, every person in a democracy deserves his day in the court of law and the court of public opinion. Apo. Ang basic premise siya ng isang demokrasya na kailangan bigyan ng pagkakataon ang mga naakusa na magpaliwanag at tignan kung yung kanyang paliwanag ay katanggap-tanggap sa publiko. Kasi ang labanan dito sa pork barrel issue ay hindi lang laban ng legal, kasi medyo matagal yung proseso ng legal eh. Habang hindi umaandar yung legal, ang labanan is in the court of public opinion. Kaya si Senator Revilla, dinala niya sa publiko yung issue na pag-aakusa sa kanya. Yan ay karapatan na dapat ibigay natin sa lahat. Opo. So hindi niya nililigaw ang publiko tulad ng sinasabi ng palasyo. Kaugnay ng kanya naging revelasyon na mismong si Secretary Rojas pa nagmaneho sa kanya papunta ng palasyo para maimpluwensyahan yung magiging boto niya sa impeachment trial ni Corona? Hindi, wag dapat natin tignan ito na pagligaw. Kasi kung meron siyang impormasyon na ibibigay sa publiko, ang sukatan niyan ay yung katotohanan ng impormasyon na kanyang binibigay. Hindi dapat nating pigilin dahil meron na tayong nabuong konklusyon. Kung lumabas dun sa kanyang revelasyon na totoo pala yung kanyang sinasabi, medyo magiging iba ang ihip ng hangin. Kasi alam mo, yung kanyang revelasyon tinanggap naman ng palasyo, inamin naman ng spokesman ng presidente na sila ngayon nagkita. Ngayon, the odd man out, sabi nga nila dito sa sitwasyon na ito, ay si Mar Rojas. Dahil si Mar, nung hiningi ang kanyang paliwanag, bagamat inadmit niya na nagkita sila, sabi niya, ibang issue ang pinag-usapan. Inamin mismo ng Pangulo na impeachment ang pinag-usapan nila. Naku po, okay. Anong epekto nito sa naging trial kay Chief Justice Corona? Yung doon kay Chief Justice, hindi ko alam kung saan ang patutunguhan nito. Kasi ang isang problema, tapos na yung proseso At mukhang tinanggap naman ng taong bayan yung impeachment. Siguro kailangang maglabas pa ng impormasyon kung ano ang pinag-usapan pa. Kasi hindi naman bago, no? Sa lahat naman ng politika talagang kung kaalyado mo, siyempre kukumbinsin mong bumoto, kukumbinsin mong sumang-ayon sa gusto mong mangyari. No, natural lamang yan sa Pangulo. Dahil anyway, si Senator Bong ay bahagi ng administrasyon nung panahong yun. So it is normal. Ang dapat tingnan o tanungin ay, yung pag-uusap ba nila tungkol sa impeachment is just part of the normal political discussion or was the vote taken o nakuha ba yung boto in exchange for consideration? May kapalit, ngayon, parang ganon. Ngayon, pag yung palang boto ay may kasamang subol o may kasamang pabuya sa isang kaalyado, yan ibang usapan yan. Dahil yan hindi dapat nangyayari. So siguro, tanungin natin both sides, kung yung bang usapan friendly persuasion lang ba yan o pakiusap? Or was it done in consideration of other things? Ayun. Maraming salamat po. Good morning. Dr. Popoy De Vera.